Sa gabing ito, ang pag-aaralan natin ay the role of prayer warriors in fruitful mission. Alam nyo mga kapatid, hindi naman ako Pentecostal. Pero, open din ako sa idea na may mga spirits, no? Na, can harm us. Okay? Inobserbahan ko lang, after ng matagumpay na gawain sa Garden Villas, Santa Rosa, ako nagkasakit, Nanay Marisa nagkasakit, si Sir Gloria nagkasakit. Kumbaga, kung na-penetrate mo ang kanilang lugar, parang, may nakabalik. Kaya, dito papasok yung mga tinatawag na prayer warriors. Ipanalangin ang mga humahayo. Ipanalangin ang mga humahayo. At ito ay mababasa natin. Ang ating batayan ay sa Colossians chapter 4, verse 2 to verse 4 at sa verse 12. Sa paghayo, ang iniisip ng marami, dapat para maging matagumpay ang mission or let's say church planting, dapat ang gagawa may pagsasanay. Dapat well-educated. At dapat may malaking budget. Sanay tayo sa ganong kaisipan. If we will start a mission, if we will start a church planting program, inisip natin agad lagi, dapat yung papadala natin yung pinakamahusay, pinaka-edukado, pinaka-equipped na missionary at dapat may malaking pondo. Alam nyo, totoo naman yun. That may be true in some situations. Totoo na we need budget. Totoo na we need equipped pastor or church planter or missionary. Totoo yun. Pero, meron pang mas mahalaga pa. Bukod doon. Bukod sa dapat equip, dapat may pera, bukod sa mga gwapo ang mga pastor, tingnan niyo yung mga pastor namin dito yan. Bukod sa plus factor na yan, plus factor na yan. Buti wala si Pastor Roel. Bukod doon, pero meron pang mas mahalaga. And that another important factor in missions that is often unrecognized, hindi napapansin. Bakit? Because they are working behind the scenes or behind the curtain. And they are the prayer warriors. Sila yung mga dumadalangin at nananalangin para sa atin. They may not be in the front lines, hindi sila nakita, but they play a vital role in every fruitful mission. Ako, una, pinasasalamatan ko ang Nanay Telma. Nanay Telma, my prayer warrior. Pinasasalamatan ko yung aking mentor sa Toronto, Canada, kasama ang kanyang church. Nagpe-pray sila para sa akin. At marami pang taong nanalangin. Alam niyo, kung walang nananalangin kay Pastor Ferdy, magpe-fail siya sa kanyang mga gawain. Pero dahil may mga prayer warriors, nagtatagumpay tayo sa ating mga gawain. Isang amen doon. Amen. Mahalaga ang mga prayer warriors sa mabungang pagmimisyon. Especially, eto, nabanggit ko na kanina, especially when our mission field is like Colossae, a place that needed prayerful support
and spiritual covering. Sige. Yung Colossae, kailangan talaga ng mga taong magbaback up sa prayer. May nabasa ako isang libro. Ang title ng libro ay Pilgrims. No? Ang author, si John Bunyan. Okay? Pilgrim Progress, ha? At ang bida doon, ang pangalan ay Kristiyano. Si Kristiyano ay naglalakbay. At si Kristiyano sa kanyang paglalakbay, may nakita siyang isang pader na naglalagablab, nag-aapoy. Pero pinagtataka niya, may mga taong nagbubuhos ng tubig dun sa pader, hindi na mamatay. Sabi niya, kakaibang pader ito. Nag-aapoy, binubuhusan ng tubig, hindi namamatay ang apoy. Nagpatuloy siya sa paglalakad at tumingin siya sa likod ng pader. May nagbubuhos ng langis. Kaya pala hindi namamatay. May nga nagbubuhos ng gasolina sa likod. So, patuloy na naglalagablab. Yan ang ibig sabihin ng mga misyonero na nagpapatuloy sa paglilingkod because of those people who are supporting us in prayer. Can you say amen to that? Pastor Ferdy, sabi nga ni Sister Joy, patotoo, no, na patotoo ng Panginoon na ang Diyos ay makapangyarihan. At patotoo na ang mga panalangin ng mga tao ay nakarating sa ating Diyos at tinugon ng ating Panginoon. Yung doktor ko sa Batangas, ang isip niya, January pa ako pwede mag-preach. Yung isip niya, January ka pa, Pastor, pwede mag-preach. Isip niya, hindi ko pa kaya. Pero in 2 weeks, nakapaglakad na ako. In 1 month, ito, nakapag-preach na. Gusto ko sanang tumayo, kaya lang, balita yung lugar natin, okay na rin to. No? That's God's miracle. Amen. Because of our prayers. Amen? Dahil sa ating mga panalangin. Okay? Ngayon, itong mission sa Colossae, kailangan talaga to ng prayer support. Ng tatawag na spiritual covering. No? Okay, let's read Colossians 4, chapter 2 to 4 and verse 12. Sige nga po, basahin natin malakas sabay-sabay. Maging matyaga kayo sa pananalangin, naging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na ipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Verse 4. Ipanalangin din ninyong maipahayag kung ito buong linaw gaya ng... Okay, talong tayo sa verse 12, sabay-sabay. Kumusta rin kayo ng kasama ninyong si Epapras, na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang dadalangin na buong time team na kayo maging matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Anong klase bang syudad itong Colossae kung bakit kailangan ng mga prayer warriors? Okay? And ang Colossae was known for worship of cosmic powers. They are worshiping the sun, worshiping the moon, worshiping the stars, and worshiping the spirits. Parang mga spiritista na doon. Siguro yung mga mangkukulam, mga witchcraft nandiyan, no? Kasi yung kanilang yun ang nagahari dun sa lugar. And people believe these heavenly bodies had power to control life on earth, and the city was filled with spiritual darkness and deception. No, yun ang Colossae, no? Kapag sino gusto ipadala ron, send gusto mong
Mag-mission doon. Meron tinatawag na spiritual battle. No? At nabanggit to sa Epeso kasi ang Epeso at ang Colossus magkatabi lang. Tingnan natin. Basahin natin Ephesians 6 verse 12. Sabay-sabay. Sapagkat hindi tayo naipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga kapamahalan ng kadilimang umiira sa libutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. There is a spiritual battle. Sabi niya doon sa Epeso, and katulad sinabi ko na katulad sa Colossus, ng laban ay hindi lang sa laman. Ang laban ay sa espiritu. Di ba? So we need prayer. Tingnan natin yung lugar ng Ephesians sa Colossians. Tingnan nyo. Ayan lang, magkatabi lang, magkapit-bahay. Sabi nga nila, kambal sulat, yung Epeso at Colossus. Kambal sulat. Yung sinulat sa Epeso, yun din sa Colossus. Sinulat sa Colossus, yun din sa Epeso. So, same background. At sabi ni Pablo, I need prayer. No? Nagsosolicit siya ng prayer. Humingi siya ng panalangin. Mga kapatid, lahat tayo kailangan ng tagapanalangin. No one is exempted. Si pastor, hindi na kailangan niya. No. Mas kailangan ko ng panalangin. At bawat sa atin kailangan ng mananalangin para sa atin. Amen? Amen. Especially itong kalagayan na ito ng pagmimisyon ni Pablo, no? Kailangan niya ng panalangin, no, sa Colossae. At alam niyo ba na different mission fields require different strategies. Okay? Yung mission field sa Colossus, iba sa Athens. Magkaibang approach. Hindi pwede yung gamit niyang strategy sa Colossus, yun din ang strategy niya sa Athens. Tingnan natin, ano ba meron sa Athens? Paul's mission in Athens, no? In Acts 17:16, can we read together and the following? Sige nga po, sabay-sabay. Habang sina Silas at Timoteo hinihintay ni Pablo sa Atenas, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Kaya nagpagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga, roon sa mga Hudyo at sa mga Hentil na sumasamba sa Diyos, at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan. Nakipagtalo rin siya sa ang mga ilang mga pilosopong Griego na mga Epicureo at Estoko. Ano ba ang sinasabi sa atin ng nagmamarunong na iyan? Sabi ng ilan. Sabi naman ng iba, nangaral yata tungkol sa ibang mga Diyos. Sinabi nila, dahil nangaral si Pablo tungkol kay Jesus at sa muling pagkabuhay. 19, siya'y sinama nila at iniharap sa kulungan ng Areopago at tinanong, maaari bang malaman kung ano itong bagong aral na, verse 20, bago sa aming pandinig ang sinasabi mo, kasi nais namin malaman ang kahulugan nito. 21, walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang nagkailangan doon, kundi mag-usap-usap at magiging tungkol sa mga kulturo. Yung mga tao sa Atenas, mahilig sa pag-aaral. Mahilig sa mga, ano ba yung mga bagong turo, bagong aral. Mahilig sa philosophy, mahilig sa, basta yung ganon. Kaya, si Pablo, ang style niya doon, pag-dialogue. Di ba, nabanggit doon, no? Sa sinagoga, sa liwasan, sa plaza, kahit pa doon sa mismong, meron sila tatawag na debate area. No? Ang tawag sa English, Mars Hill.
Dahil pagtalo, yun ang paraan niya sa Atenas. At hindi yun ang paraan niya sa Colossus. No? Ibang mission field, ibang strategy. Dito, kailangan ng talino. Okay? Dito kailangan yung alam ni Pablo. No? Nag-quote nga si Pablo, no? Mga kilalang philosophers tong panahon na yon. At ito yung kinote niya. Verse 28, and let's read together. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. So, ibig sabihin, hindi yan galing sa Bible. Hindi ito galing sa Bible. Hindi galing sa Old Testament. Galing yan sa mga philosopher. Kinote ni Paul. Parang ganito. Punta si Paul sa Athens. Sabi ni Paul, hindi ako pahuli sa inyo. Meron din akong alam sa philosophy. So, tatanggapin si Paul ng mga taga-Athens kasi well-versed siya sa philosophy. Halimbawa, kung mag-share ng gospel sa mga businessman, at tingin ko si Brother Mark, mas pasado. Di ba? Kung sa mga artista, si Pastor Noy. Palit na bagay. Kumbaga, si Paul sabi niya, pwede siya sa Athens kasi may alam siya. Nagko-quote pa siya eh. Hindi pa huli sa mga bagong alam, bagong kaalaman. No? Sa Athens, yun ang kanyang strategy. No? Kadiskusyonan ni Paul sa Athens ay mga tatawag na Epicurean at Stoic philosophers. Kaya, alam niyo, hindi siya nagsimula sa Bible. Ang Bible pa lang na hawak niya noon, Old Testament. Wala pang New Testament during that time. Hindi niya binuksan yung Old Testament. Kasi, walang alam yung mga taga-Athens tungkol sa Old Testament. Kaya, ang kinote niya, philosophers saying. Tinanggap agad siya, uy, may alam to. Di ba? May alam to. Pwede naman mag-alam-alaman si Pablo, pero mahuli siya. Di ba? Minsan may mga nakakausap tayo na may sinasabi, pero alam natin wala naman talaga sinasabi, no? Di ba? Oo, wala naman talaga. Yung, ikaw mabait, tatahimik ka lang. Hindi mo siya ipapahiya. Di ba? Pero alam mo yung mga may alam. Di ba? Si Paul, talaga pinatunayan niya, may alam siya sa philosophy. Kaya tanggap agad siya doon sa Athens. Naging matagumpay din yung kanyang ministry doon sa kanyang paraan na pakipagdebate, pakipagdialogue. Kaya ito mga pastors and workers, yung mga pastors and workers lang, pakibasa. Malaga ng pagbabahagi ng gospel ayon sa konteksto para maging relevant sa mga nakikinig. Diba? Halimbawa, pag pinag-usapan natin dito ay tungkol sa pagkain, syempre lang tayo sarap pag-usapan niya, pastor, pagkain. No? Wag lang sisig. Pero pag we talk about engineering, ayaw natin pakinggan yan. Halimbawa si Rosel nag-work sa Southville, tama yun, nagpapakain sila. Di ba? Pag sa NAIC, maganda siguro pag-usapan yung family matters. Parang yan number 1 family matters. Maganda pag-usapan. Sabihin, kung ano naangkop sa lugar. Diba? Kung mag-mission ka sa mga mangyan, huwag mo pag-usapan ng tungkol sa computers. Diba? Wala silang alam doon. Okay? So, kung ano ang iyong inaabot, dapat naka-contextualize ang iyong ebanghelyo. Tama po ba yan? No? Mga pastors, dapat tayo, no? Yung we are sensitive. Ganyan din ang ating mission approach
dapat ayon sa sitwasyon or context. Okay? Kung magmimisyon ka sa Ayala Alabang, huwag ka maglakad. Wala makikinig sa iyo. Ha? Huwag ka maghabal-habal. Dahil kita paano, sakya mo, high-end din, so, iba-ibang konteksto, iba-ibang approach. Tama? Pupunta si Rosel sa Ayala Alabang at magpapapiding program. So, ibig sabihin, depende sa lugar ang paraan ng pagmimisyon. Okay? Pagpunta tayo dun sa Palawan, kaila Sendong, at magmimisyon tayo. Di ba? Dapat magbahag din si Pastor Genesee, na? Abutin natin yung mga, ano ba mga tribu dyan? Palawano, Cuyunin, Mano ba dyan? Walang Mano ba dyan, no? Cuyunin meron. Kaya, different context, different approach. Okay? Mission work in Colossae differs from Athens. Magkaiba sila. So, sa Colossae, merong spiritual battles due to the presence of spirit worshippers. No? May mga andon, may mga shamans, no? Yung mga nagsumasamba sa espiritu. Okay? In Colossae, Paul needed prayer warriors because the struggle was beyond his missionary skills and intellect. Lagpas, no? Magagamit ba ni Pablo sa Colossae yung kanyang alam sa philosophy? Hindi, no? So, kailangan niya ng magpe-pray sa kanya. No? Kailangan niya ng prayer warriors. No? Verse 28. Ating basahin, ha? Sapagkat, teka, sorry. Saan na ba ako? Ito. Colossians 4:3. Sorry. Tama ba? Okay, sige, sabay-sabay. Dalangin niyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ng kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo at sanhi ng pagkabilang ko ngayon. Yun din yung verse 4, no? Ipanalangin nyo na maipaliwanag ko ng maayos ang ebanghelyo. Okay? Nagsosolicit siya na prayer. Hindi nakakahiya mag-solicit ng prayer. Pastor Amir, huwag kang mahiya. Dapat nga i-require ko kayo na at least merong 20 tao na nagpe-pray sa inyo. No? Higit sa financial support, mahalagang merong mga prayer supporters. Okay? Ang church is willing, no? Church is willing to pray for us at mahalagang mag-commit sila manalangin para sa atin. Now, in Athens, Paul used his knowledge of philosophy to connect with those who love public dialogue and reasoning. Pero in Colossae, Paul relied on prayer warriors to make his proclamation of the gospel fruitful. Magkaiba, no? Magkaiba siya. Magkaiba ng paraan. Okay? In Athens, Paul could engage effectively using his knowledge of Greek philosophy. Pero in Colossae, Paul needed teamwork. He relied on prayer warriors like Epaphras. Nakita niyo yung mga picture, no? Mga member natin yan. Diba? Mga nagpe-pray. Yung iba talaga nagpe-pray. Balik mo doon. Balik. Ayan, si Pastor. Sino ba to? Pastor Ruel ba? Parang payat siya dyan, ha? Ayan, Pastor Ruel. Walang dyan, ha? Ito, sino-sino to? Parang si JP to, no? Angelus. Gian, ayan, nagpe-pray. Mahalaga yan. Mahalaga may nagpe-pray para sa atin.
Okay? Hindi natin kaya. Pero kaya ng Diyos. Amen. Ito, tingnan natin itong halimbawa ng isang prayer warrior. Colossians 4:12. And let's read together. Sige nga po, sabay-sabay. Pinukumusta rin kayo ng kasamahan niyo si Epapras. Lingkod ni Kristo Jesus, lagi niyang pinalangin ng buong taimtim na kayo'y matatag, ganap at lubos na panatag sa kalooban ng Diyos. Siya isang halimbawa ng pagiging prayer warrior, no? Sa English, mas maganda siya basahin. Tingnan niya sa English. Let's read together. NIV. Epapras, who is one of you, and a servant of Christ Jesus, and greetings, is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Dinilawang ko na yung karakteristik ng isang prayer warrior. Ano karakteristik ng prayer warrior? Una, one of you. Membro ng church. Anong pangalawa? Servant of Jesus. Ano yung pangatlo? Wrestling in prayer. Tingnan natin yan. Characteristic of a prayer warrior like Epapras. Ano number 1? One of you, part of the church. Bahagi ng church. Yung mga may edad na, katulad sila nanay, no? Ana, they can be our prayer warrior. Diba? Nanay, maaga to gumising. Kakawayan ko yan pag nandun na siya. Maaga, kakawayan. Bago ko mag-devotion, andun si nanay, kaupo na. At iba pa na mga may edad na, pwede sila mga prayer warriors. Si mama ni Sister Remia, pwede maging prayer warrior. Okay? One of us, one of the members. Na? Maging bahagi. Okay? Kasi, bakit one of us? Kapag alam nyo, katulad itong nangyari sa akin, maraming nagulat eh. At maraming naging mapanalanginin. Ang church nag-pray sa akin. Yung mga hindi nagpe-pray, biglang nag-pray. Yung mga backslider, nagme-message sa akin, Pastor, magpagaling ka na, babalik na po ako sa church. Naging mga spiritual. Kasi, bahagi ng church. Mahal ang bawat bahagi ng church. Amen po ba? Amen. Mahal ang bawat membro. A member who loves the church. Kaya one of you. Diba? Meron din naman, kahit sa ibang church nagpe-pray, pero iba yung nagpe-pray na you are part of the church. Iba yun. Amen? Na? At kanina nga, nabanggit kanina yung may kapatiran na namamanhid din yung kanyang left part of the body. At mga kapatiran nagpe-pray para sa kanya. Diba? Hindi JIL mag-pray sa kanya. Hindi CCF. Kundi miyembro ng City of Hope ang mag-pray sa kanya. Amen? Amen. Kasi nagpapasanan tayo. Pangalawa, servants of Jesus. Kasi paglilingkod yan interceding, praying for other people. Paglilingkod yan Anong karaniwang ginagawa natin pag pumikit ang mata natin? Ang hinihingi natin para sa sarili. Tama? Bago natin ihingi yung iba. Pero pag prayer warrior ka, you are thinking of the other people. Tama? Inisip mo yung iba. Tama po ba? At alam nyo, mas mabisa ang panalangin. Pakinggan nyo ako. Mabisa ang panalangin para sa iba. Yung nag-intercede ka, effective yan. Bakit? Kasi selfless. Not about you. About your brother. Sige, sabi mo sa katabi mo, kaya pag-pray na kita ngayon. Amen? Amen? Kasi pag pumikit tayo, pag-pray natin, sarili lang At yung mamahal natin sa buhay.
Pero pag mag-pray tayo sa iba, mas epektibo yun. Na? Dinidinig ng Diyos dahil you are praying for the sake of other people. So, dapat may servant heart. Willing. Ito yung mabigat, yung pangatlo. Okay? Can we read together? Ano yung pangatlo? Wrestling in prayer. Ano ba yung wrestling in prayer? Warrior talaga, no? Wrestling eh. Sa ibang word ang gamit, hindi wrestling. Laboring. Laboring in prayer. At yung laboring na yon, katumbas siya nung babaeng nanganganak. Nagle-labor. No? Masarap ba mag-labor, nanay? Nung si Ariel. Kasi si Ariel, malaki ulo eh, no? Si Sir Leia, masarap ba mag-labor? Hindi, no? Gano'ng katagal? Gano'ng katagal? Kayo, nanay, gano'ng katagal? 3 days. 7 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Mapalad pa kayo. Isang araw lang. Kayo, mga ilang araw? Sa akin pag nagluto talaga, 2 to 3 po. Oo. Tagal. Yun ang ibig sabihin ng laboring in prayer. Pakinggan niyo ako. Yung laboring in prayer is like this. Nandun yung pain. Hindi ka titigil sa pagle-labor. At titigil ka lang kapag lumabas na. Yung wrestling in prayer, hindi ka titigil. Talagang, you will rest in prayer until you receive the result. Doon ka lang titigil. Gusto ba maging prayer warrior? Amen. Yan ang prayer warrior. Meron ka pinag-pray, di ka titigil, Lord. Until I receive the answer. Talaga may battle ka. Hanggang sa matanggap mo ang iyong hinihingi sa Panginoon. Amen? So, ang prayer warrior ay one of us. Ang prayer warrior ay willing to serve. Ang prayer warrior ay willing to rest, willing to labor in prayer. Sabi mo sa kataling mo. Wala ngayong pag-pray na kita. Okay? How does teamwork in mission? How does the team work in mission? No? In Colossae, Paul needed a team to make his mission fruitful. Kailangan ng tulong ng bawat isa. No, hindi pwedeng si pastor lang. No? Kailangan lahat tayo. No? Paul preaches and goes to the mission field, while Colossae members like Epaphras back him up in prayer. And therefore, the whole church participates, no, in fruitful missions. Na? Lahat. Di pwedeng, sila lang hahayo. Kasama sa paghahayo yung iba sa pamagitan ng pananalangin. Amen? Amen. Magiging matagumpay ang gawain dito kapag may nagpe-pray sa atin, may nagsusuporta sa atin sa panalangin. Paul's preaching is not more important than the work of prayer warriors. No? Halimbawa ako, kung may nagpe-pray sa akin, itong pag-preach ko, hindi ito mas mahalaga doon sa nagpe-pray. Parehas yun mahalaga. Okay? Bawa, if Nanay Telma is praying right now, yung ginagawa niya, mahalaga, kasing halaga ng ginagawang pangaral ko. Okay? So, every role is essential for a fruitful mission. At panghuli, ito na. Ito na ang panahon na hamunin at imbitahan ang mga church members natin na maging bahagi ng ating prayer warrior ministry. Dapat siya ay one of us, may servant heart, at willing to labor
in prayer. Mag-start na tayo magkaroon ng prayer warrior ministry sa ating church. Okay? Ito yung anniversary, no? So, bago nagsimula, nag-pray. Okay? So, kailangan natin ng prayer warriors. Now, we need prayer warriors. Mag-imbita na tayo ng mga prayer warriors sa church natin. Sa Dasma, sa Gentry, sa Naik, sa Kalamba, no? Kailangan ng mga prayer warriors. Dahil, ika nga, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi kaya to ng ating lakas lang. Hindi kaya to ng ating talino lang. Hindi kaya to ng ating strategy lang. Kapag, sabi nga, pag tayo gumagawa tayo. Pero pag tayo nagpe-pray, ang Diyos gumagawa. Amen. Yung patotoo kanina ni Brother Mark, umaga pa lang, we pray for Kenneth. And I do believe that God is working na. God is working. Kanina pa lang, nagpe-pray na kay Sister Gloria. And I do believe that God is working in her life. Kailangan tayong maging prayer warrior to other people. Okay? Kaya tayo manalangin sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa binahagi mo sa amin. At tunay nga po, ang pamunga ay hindi sa pamagitan ng aming sariling lakas at talino. Ang pamunga ay sa pamagitan ng sama-samang pagdulog sa inyo sa panalangin. Panginoon, salamat po dahil meron kaming paraan meron kang binigay na paraan para makahingi kami ng tulong mula sa inyo. Dahil ang laban ay hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Panginoon, palagi mo kaming lulukuban ng iyong banal na dugo. Hindi lang kami maging aming mga mahal sa buhay. Lukuban mo ng iyong banal na dugo at patuloy na maranasan namin ang iyong kalapitan, ang iyong gabay, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang tagumpay mo sa aming buhay. Sinay pinagkakatiwala ang mga gawain na meron kami at dalangin namin magkaroon ng mga prayer warriors, Panginoon, na i-raise ka, Panginoon, para sa ikakatagumpay ng mga gawain at misyon na pinagkatiwala mo sa amin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na nagsabi ng patuloy tayo sa pag-pray.